Good morning po sa ating lahat. Pwede po bang pakibati natin ang ating mga katabi ng Merry Christmas? Yan, pakikamayan po ang ating mga katabi. Amen. Sa umaga pong ito, tunay po na we are celebrating because of Jesus. Amen. Amen. Our Lord is our wonderful counselor, the Prince of Peace sa ating mga buhay. Kaya po, let's celebrate today for the joy of the Lord ay nasa ating mga buhay. Sige po. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is here. Let every heart prepare Him room, and heaven and earth shall sing, and heaven and earth shall sing. Joy to the world, for the Savior reigns. Joy to the earth, their Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Unspeakable joy rises in my soul, never let me go. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy. From the start. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs employ, wide fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Let's sing joy! Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy! Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, joy, unspeakable joy, overflowing well.
today, salamat Panginoon na nakilala po namin ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang pag-ibig, Lord, na pupuno po ng lahat. Ang pag-ibig mo, Panginoon, na walang katulad. Ito, Panginoon, ang pag-ibig na siya pong nagpalaya po sa amin. And today, Lord, we celebrate, Lord, that joy in our hearts, Lord, that you've came down, Lord, to set us free, to save us, and to be the King, Lord, of our lives. This morning, Lord, alam po namin, kami dapat, Panginoon, ang dapat umako ng aming parusa para sa aming mga kasalanan. Pero Lord, your love is so unmeasurable. Ginawa mo, Panginoon. Ikaw ang bumaba. Inako ang lahat para sa amin. Upang maranasan namin ngayon, Panginoon, this unspeakable joy in our hearts. And today, Lord, we will sing our hallelujahs. We will sing, Lord, our praises. To the one who loves us most, and that is you, Jesus. Let's continue in the presence of our Lord. Think of all the goodness. Think of the love of the Lord. Why we celebrate today. Held within a manger, Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Let's repeat, held within a manger. Held within a manger, Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. For His name is the highest. Let's sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Sing of your love, Lord. Let's sing the third verse. In the humble town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the host of heaven, with holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel.
Messiah. The Messiah, our God is with us now, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Come on, let's lift the name of the Lord in our praises. Sing it out loud. Holy forever. For your name, Lord, is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name Stands above them all thrones. And positions, your name, it stands above them all. Your name, oh, it's the highest, it's the greatest, stands above them all. All thrones and dominion. Stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries. Lord, we cry out to you, holy, holy is our Lord. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creation cries. You are lifted high, holy forever. And the angels cry, and we cry out, Jesus. Angels cry, holy, all creation holy. you are lifted high. Let's sing. Just our voices with our hands lifted high. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name, it stands, Lord. Stands above them all. Your name, your name, Highest your name, is the greatest. your name stands above them all. All thrones and dominions, stands above them all. Your name is the highest. We sing to you, Jesus. Your name stands above them all.
sing, Lord, we sing. Hear people sing, holy to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Lord, your people, Hear your people sing. we sing to you, Lord. Your children, Lord. Holy, you will always be holy, holy forever. Hear your people sing for the last time. Hear your people sing Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Come on, let's clap our hands to the King of Kings, to the Lord of Lords, our Savior, our Messiah, Jesus. Lord, we can't thank you enough, Lord, for the love that you have poured out, Lord, to us. And today, Lord, we proclaim not just in our lives, but to our whole community and to our families, Lord, that we will sing out, Lord. We will proclaim, Lord, that you are our Messiah, our Savior, the King of our lives. And today, Lord, we celebrate the peace, the joy, Lord, and the victory. Dahil po, Panginoon, sa pag-ibig na ipanaranas niyo po sa amin. Maraming salamat. You are holy, holy forever. We praise you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Minsan pa po, let's clap our hands to the Lord. And pwede po bang pakibati muli ang katabi natin. Merry Christmas! Yan, good morning po. Merry Christmas po sa lahat. Yes, salamat sa Panginoon dahil naririto tayo para i-celebrate yung ginawa sa atin ng Panginoon. Ano? Salamat, and dadako po tayo sa ating pagkakaloob. At alam natin na ang lahat tayo pinalaya na ng Panginoon. Amen po. Amen. Kaya pinalaya na rin tayo ng Panginoon sa ating mga grip, sa ating pananalapi. Amen po ba? Amen. Sabi nga hindi tayo natatakot na ibigay sa Panginoon kung ano man meron tayo ngayon, yung part ng meron tayo ngayon. Ano? Alam natin na ang Diyos ang nagkakaloob. Hindi na ngayon ang tanong na baka pagkulangin ako. Di ba po ba? Mostly lahat tayo ganyan. Pag binigay natin sa Panginoon, kung ito na lang ang pera natin, baka pagkulangin ako ng Panginoon. Pero ngayon, ang tanong na natin, ano yung maibibigay ko sa Panginoon? Amen po ba? Amen. Salamat sa Panginoon. At sige po, pwede na tayo magkaloob.
Sige po, tayo po tayong lahat. Papanalangin po natin yung ating mga kaloob. Yes, so Lord God, aming Panginoon, salamat po dahil muli ay naririto kami, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang mga kaloob na ito, Panginoon, dahil alam namin na hindi po nasasayang ang mga salaping ito, Panginoon. Dahil ito po ay para sa iyong kaharian dito sa lupa, aming Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami ang maging paa at kamay, Panginoon, para sa iyong misyon dito sa lupa, aming Diyos. Hindi lahat kami ay nakakapag-participate para sumama sa mga mission, O Lord, sa mga community services. Lord, pero ang mga salaping ito, Panginoon, ay bukas naming ibinibigay para sa iyong gawain, O Lord. Sa bawat isa po, Panginoon, dalangin namin, Lord God, na patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan. Lord, patuloy na maranasan namin, Panginoon, yung joy, peace, and strength, Panginoon, na nagmumula sa iyo, aming Diyos. Pangunahan mo po ang aming mga buhay, Ama, sa mga araw na darating, Lord. Patuloy na maranasan namin ang presensya mo, aming Panginoon. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at kayo po ang aming hari. Kayo po ang aming Diyos. Kayo po ang aming itinataas, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon Ama. Kayo po ang maluwalhati. Kayo po ang patuloy naming madakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Salamat sa Panginoon.
Hallelujah. Good morning, everyone. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Ayan. And syempre, palakpakan mo rin yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, congratulations. Kasi nagtagumpay tayo. Why, bakit ko po congratulate ang bawat isa? Ito po yung unang-unang celebration po natin, Christmas celebration ng Heart Community Church. This is the first time celebration natin ng Heart Community Church. Kaya naman, marami tayo mga kapatid na hindi nakapunta, but okay lang yun kasi nandito pa rin tayo. And sa totoo lang, yung Pasko naman, hindi ito patungkol sa atin, but rather patungkol sa ating Panginoon. Pwede po ba yun? Pwede pa palapakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! And welcome natin sila Sister Mary J, si Paul, tsaka si Mariel. Palakpakan naman natin yung ating mga kapatid. And welcome po. Na-miss namin sila, Sister Mary J. And welcome ka rito, Mariel. Sige po, sobrang excited ako mag-aral ng salita ng Panginoon. Actually, kanina pa, wala pa po akong tulog. Dire-diretso po kami from Mandaluyong. Diretso po kami ng NLEX. And na-prank po kami kasi po ang balita, libre po ang NLEX. Yung po pala, may oras lang po pala. So, buti na lamang po may load po kami at hindi po kami nabala. Kasi pag wala pong load, ay malamang sakit sa ulo. But anyways, tayo po ay nandito ngayon. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Let's still, dun po tayo sa ating serye. A Savior is Born. And I think this will be the last na pag-uusapan po natin ito. Kaya naman, ang title po natin sa umagang ito, Rejoice, the King is Born. Rejoice, the King is Born. In Matthew chapter 2, beginning from verse 10 to 12, let's study the Word of God. Matthew chapter 2, beginning from verse 10 to 12, ito po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. In verse 11, and going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Samahan niyo po ako manalangin. Hallelujah, Panginoon, kami po ay nagagalak sapagkat, Lord, sa araw na ito, sa umagang ito, ay binigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-celebrate kasama ka, O Diyos. Maraming salamat, bagamat, Lord, ang ilan po sa amin ay busy na, ang ilan po sa amin ay may mga iniisip pa, Panginoon, pero sa kabila po nito, hindi mo hinayaan, Panginoon, ng aming po mga panyapak ay maidako po namin sa aming panambahan. At kami po ay gising, kami po ay excited, Panginoon, na makinig sa inyo pong salita at marinig, Panginoon, yung pagpapala na galing po rito. Kaya naman, Lord, help us to understand your word. Open our hearts, open our minds, O Lord Jesus, at hayaan mong gumalaw ang inyo pong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Nang sa ganun, anuman po ang nilalaman ng inyo pong mensahe, ay hindi po namin madala ng mabigat sa aming mga puso, but rather, madala po namin na may kasiyahan, meron pong pag-ibig na nagmumula sa iyo at higit sa lahat, pag-unawa, Panginoon, pang-unawa na kung saan, Lord, magdudulot at magdadala po sa amin sa paglago sa aming pagkakilala po sa iyo. Lord, bless each and everyone here, Panginoon, at bless mo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa online nanonood, Lord Jesus. At kami po, Panginoon, ay magdiriwang, Panginoon, kasama ka. At kami po, Panginoon, ay lubos na magpapasalamat. Sa totoo lang, Lord, kulang po ang oras na ito para magpasalamat kami sa iyo. Kulang po, Panginoon, ang oras na ito para itanghal ka namin, Panginoon. Even po yung aming pong buhay, Lord. Kahit matapos kami, Panginoon, sa ibabaw ng lupa na ito. Kulang po ito, Panginoon, kung ikukumpara po namin sa ginawa mo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, Lord, we are so grateful and honored, Panginoon, na ikaw, O Diyos na makapangyarihan, ng aming pong tinitingala. Tinitignan po namin sa oras na ito. At hayaan mo, Panginoon, na wala po ni Jesus po sa amin ang maitaas, Lord. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoong Jesus. Hindi po ang inyo pong lingkod. Hindi po ang sino man sa amin. Hindi po ang Heart Community Church, kundi ang pangalan mo lamang, Hesus Kristo, ang siya pong matanghal. Ito po ang aming panalangin sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Good morning, everyone. Good morning, Heartmates. Good morning. Gising na po ba kayo? Mukhang inaantok pa. Good morning. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, natulog ka ba? Natulog ka ba? Alam niyo po, balikan lang po natin, nakaraang Sunday po, at nung nakaraang din prayer meeting and Sunday, and until now, and kanina ding umaga, paulit-ulit ko talaga naririnig yung tanong na ito, no? Usapan na ganito, na parang hindi ko ramdam yung Pasko. I don't know why, I don't know why. Kasi sabi ko nga nung nakaraang Sunday, we set kasi our own expectation kaya hindi natin maramdaman yung Pasko Tignan niyo itong mabuti. Minsan, kapag alam mong parating yung Christmas, especially nung bata pa tayo, di ba? We're expecting something new Dapat merong bagong damit,
bagong sapatos, tapos kapag wala kang partner, malungkot, tingin sa katabi. Di ba? Malamig, di ba? Yung feeling mo na lang may kasama ka, holding hands mo yung sarili mo, nakaganon. Di ba? Kasi nagset tayo ng sarili nating expectation, right? But in reality, kaya hindi natin ma-experience yung Pasko sapagkat namimiss natin yung totoong kahulugan ng Kapaskuhan. Okay? Tandaan po natin, sabi po ng Romans chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life." Hinati ng ating Panginoon sa tatlong bagay yung kahulugan ng Pasko. Unang-una, sabi ng Panginoon, "For God so loved the world." Tandaan po natin, it should be celebrated full of love. Okay? Kapag tayo po ay nag-celebrate ng Pasko and we're just expecting something in return pero wala po tayong pag-ibig sa ating puso, tingin sa katabi, sabi mo sa kanya, hindi ka makapag-celebrate ng Pasko. Okay? Pangalawa, ang sabi ng Panginoon doon, and He gave. Okay? Ito po yung nakakalungkot. Kapag Kapaskuhan po, sabi ng karamihan, okay, lagi ko naririnig to, ay, yung Pasko kasi, kaya hindi mo yan ramdam, para sa mga bata lang yan eh. Kawawa naman tayo, tingin sa katabi. Diba? Bata rin yan, di ba? Batang isip. Kawawa naman tayo. Kasi hindi lang ito sa mga bata, kundi para sa atin. Kasi akala natin kapag pagdiriwang ng Pasko, it talks about kung ano yung ating marireceive eh. Okay? But listen to this. Sabi ng Panginoon, and He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, it's all about giving. Okay? Tingin sa katabi. Sabi mo sa kanya, huwag kang mag-expect ng iyong matatanggap, but rather, ikaw dapat yung magbigay. Alam niyo po, ito po yung magandang celebration ng Pasko eh. Yung hindi ka na mag-expect, kasi pag nag-expect tayo, tingnan niyo ito mabuti, disappointment yung na-experience natin eh. Are you with me? And hindi naman yung patungkol sa ano yung tatanggapin natin eh. But rather, kung ano yung maibibigay natin. Kasi ang nagbigay talaga ay ang ating Panginoong Yesus. Binigay sa atin ang ating Panginoong Yesus, para sa katubusan ng ating mga kasalanan. And lastly, ang sabi ron, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Alam niyo po, kung gusto mong makapag-celebrate talaga ng Christmas, dapat mas lalo mong palalimin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Okay? Pag sinasabi mo, yes, meron kang bagong damit, meron kang bagong sapatos, meron kang kasama, masarap nga yung handa ninyo, meron kayong conchinillo, ano pa ba? Lechon belly, ano pa, yung mga pang 3 oras na lang, ma-high blood ka na, di ba? Lahat na ng masasarap na pagkain, especially yung mga ina-expect natin pag Christmas mo lang makakain. Ano yan? Graham. Ayan. Pwede ka naman mag-Graham kahit di Pasko eh. Spaghetti walang kamatayan, di ba? Naiintindihan natin, yun kasi yung focus natin, pero tandaan natin, ang focus ng Kapaskuhan ay kung paano po tayo mas lalalim sa ating pananampalataya. Kaya pansinin po natin, kapag walang bago, malungkot. Are you with me? Pero hindi po dapat ganun eh. But rather, kahit wala ka ng mga bagay na yan, ang importante, meron ka nung nasa puso mo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Doon tayo makakapag-celebrate ng Pasko. Kaya naman, pag-usapan po natin, Matthew chapter 2, beginning from verse 10 to 12, okay? It talks about the visit of the wise men, or sabi nga rito yung mga Magi. Sino ba yung mga Magi na yon? Alam niyo po, sa ating pong katagalan natin magibilang mananampalataya bilang Kristiyano, may mga haka-haka na ito pong mga wise men na ito'y tatlo. So, actually, wala pong sinabi yung Bible na sila po ay tatlo. Okay? Yung mga Magi po, it's symbolizing kasi nung tatlong regalong binigay ng mga Magi. Kaya akala nila, tatlo. Yung mga Magi po, sila po ay caravan. Listen very carefully. Caravan po sila. Marami po yon. At sila po ay mga eksperto, mga scholar po sila na nag-aaral patungkol sa mga bituin. Okay? Kaya naman, nung napansin nila yung star na parang kakaiba, at dahil sila nga ay nag-aaral, nakita nila na merong haring isisilang. Okay, base sa kanilang pag-aaral. Kaya naman sa kwentong ito, bago natin binasa yung chapter 10, meron pang nauna po rito. Dumiretso po sila kay King Herod at sinabi nila, saan ba ipapanganak ang hari? Okay? Siyempre, dahil hari yon, na-threaten ngayon. Ano, meron pang hari bukod sa akin? Kaya ang sabi ni King Herod, sige, hanapin nyo yung ipapanganak na hari at kapag nakita nyo, bumalik kayo rito at ako mismo ay pupunta sa kanya at ako ay magpupuri sa kanya.
Pero actually, syempre, joke-joke lang yon. At ganyan na nga yung nangyari. At nung pumunta sila roon, nakita nga nila yung bituin ng ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon at sila'y namangha. Tandaan po natin, whenever we are celebrating Christmas, ito dapat yung nangyayari. In Matthew chapter 2 verse 10, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Kapag po sasapit ang Kapaskuhan, dapat masaya ka. Tingin-tingin sa katabi. Tanungin mo nga, masaya ka ba? O yung isa naman, tanong mo yung isa, masaya ka ba dyan? Okay? Kasi nga kadalasan nawawala itong saya. Kadalasan nawawala yung saya. Napapalitan ito ng mga bagay na na-expect natin. But listen to this, whenever na yung Christmas ay paparating, ito pong Magi, nung nakita po nila yung bituin ng ating Panginoon, it's symbolizing malapit na sila kay Jesus. Okay? Malapit na. Kaya nung nakita nila, tuwan-tuwa sila, uy, nakikita na natin yung king. Makikita natin yung hari. Kaya naman sila po ay nagagalak. Sila po ay tuwan-tuwa. Okay? At kulang na lang, sila ay magmadali para makita nila ang ating Panginoon. Now, let's talk about 3 things. What are the things we need to do to celebrate Christmas? Okay? Ito po kasi yung nababaluktot sa panahon ngayon. At bilang isang mananampalataya, gusto ko pong matuto po tayo sa mga Magi kung paano po sila nag-celebrate ng Kapaskuhan with their king. Okay? Listen very carefully. Number 1, ang sabi po ron sa verse 11, and going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worship him. Ang unang-unang ginawa ng mga Magi, fell down. Ibig sabihin, nagpatirapa. Alam nyo po, minsan kadalasan pag sinabi natin yung nagpatirapa, ang thinking po natin na nagpatirapa, lumuhod, tama? Tapos gumanyan, nagpatirapa. Actually po, pag ginamit po natin salitang nagpatirapa o fell down sa salitang Griego, ang ibig sabihin po niyan is dumapa, nakadipa. Naiintindihan niya? Pwede bang sample? Ben? Wag na. Baka di na makabangon eh. Ako sana kasi baka wala nang magtuturo sa inyo eh. Yung pagdipa, at least nakadipa talaga. Imagine this, sila po ay mga mayayaman. At nung nakita nila yung hari, which is the Lord Jesus Christ, they fell down and worship. Worship. Pastor, madali lang yan. Kanina nga nag-worship tayo eh. We sing praises to God eh. Alam niyo po, yung salitang Griego na ginamit po sa worship, okay? Proskuneo. Ang ibig po sabihin nun, pag sinabi po natin proskuneo, it sounds like nakita mo yung amo mo, para kang aso. Pasensya na sa term, pero ito talaga yun eh. Nakita mo, ikaw yung aso, nakita mo yung amo mo, tapos magpapatirapa ka sa kanya, tapos didilaan mo yung kanyang kamay. Yung pala yun. Ibig sabihin, kinilala nila ang ating Panginoon kung sino ang ating Panginoon. Okay? Ang hirap nun. Okay? Ang pinaka-importante doon, meron silang pagkilala sa ating Panginoon. Kaya naman, number 1, to celebrate Christmas, it should be full of adoration. Number 1, punong-puno dapat ng pagsamba sa ating Panginoon. I tell you, we are so busy sa pagsa-celebrate ng Kapaskuhan. Pero wala tayong oras o panahon sa celebrant. That's the problem. Parang ganito yan, alam mo na si Jesus ay hari ng ating pong mga buhay bilang Diyos at tagapagligtas ng ating pong buhay. Tapos gusto mo mag-celebrate ng Christmas? Excited ka, Lord, para sa iyo to ha. Bibili ako ng kotsinilyo para sa iyo to ha. Gagawa po kami ng fruit salad para sa iyo to, Lord, ah. Gagawa po kami ng leche plan, Lord, para sa iyo po ito, Lord, ah. Lahat po ito, Lord, para sa iyo to. Kahit po yung forma ko ngayon, para sa iyo to, Lord. Busy-busy ka, no? Pero hindi ka pumunta doon sa paanan ng hari para batiin ng hari. Lord, happy birthday, sinasamba kita. Sa tingin mo, nakapag-celebrate ka ng Christmas. Okay? Para tayong tumulod kay Marta. Nakakilala niyo si Marta, no? Kadalasan maraming ganyan, no? Yung busy-busy kang mag-serve, busy-busy kang maglingkod sa ating Panginoon, which is good naman, wala namang problema doon. Pero nami-miss natin yung pinaka-importante sa lahat. Makapagpuri ng totoo sa ating Panginoon. Yung makinig sa ating Panginoon, tumabi sa ating Panginoon. So that's why, whenever we are celebrating Christmas, huwag kang mag-focus sa mga bagay na dapat nung pinagpufokusan sa ngayon. Mag-focus ka sa mas importante sa lahat. It's not about you, it's about Him. Are you with me? Hindi ito patungkol sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw ang bida. Ang bida po rito ay ang ating Panginoong Yesus. Kaya naman kapag Christmas,
Huwag kang papayag na hindi mo siya sasambahin. Pastor, busy po ako niyan, may pasok po ako niyan. Kapatid, kahit 30 minutes, break time mo, sambahin mo ang ating Panginoon. Huwag kang papayag na matatapos ang araw na ito na wala kang pagsambang gagawin sa Diyos. Are you with me? Huwag kang papayag na mauubos yung oras mo, tapos wala kang paglapit sa ating Panginoon. Tapos paggabi na sabi mo, Merry Christmas, brother. Merry Christmas. Diba? Ay, intindihan niyo ako mga kapatid. You are not worshiping God. You are not serving God. Kasi wala tayong pagsamba sa ating Panginoon. It should be full of adoration. Don't focus sa mga regalo. Don't focus sa mga bagay na pwede mong ibigay sa mga inaanak mo. But focus, unang-una, sa ating Panginoon, sa celebrant. It should be full of adoration. In Psalms chapter 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Di ba napakaganda? Di ba tama naman? Kapag tayo po ay kinikilala natin ng ating Panginoon, dapat meron tayong pag-honor sa Kanya eh. Hindi ka pwedeng walang pagsamba. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng walang pagsamba, kapatid. Okay? Itatanong sa atin ng ating Panginoon yung tanong na ito eh, mahal mo ba ako talaga? Kung mahal mo ako, ba't ka nakapokus dyan? Dapat focus ka sa akin. Okay? If you love me, okay? Mamahalin mo, gagawin mo ang aking mga inuutos. You will worship me all throughout. Kaya naman, kanina ang sarap pag-worship sa Panginoon. Kung pwede lang, wag nang mahinto eh. Di ba? Kahit may mga pagkakataon na bago yung lyrics, ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Especially kung alam mo yung purpose ng iyong pagsamba. Hello? Ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Kung pwede nga lang, hindi na mahinto ang pagsamba mo sa ating Panginoon. Kung talagang kinilala mo ang ating Panginoon, gagawin mo. Are you with me? Okay? Pero syempre, napaka-importante na hindi ka lang basta sumisigaw, hindi ka lang basta nagtataas ng kayong kamay, kundi alam mo sa iyong puso na ginagawa mo yan ng totoo para sa Diyos. Amen? Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? In John chapter 4 verse 23, But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Ito pa naman yung gustong-gusto ni Lord. Okay? Hindi niya gusto yung mga magagawa mo para sa Kanya. Ang gusto niya, yung paano ka maghahanda para magpuri sa ating Panginoon. Okay? Pastor, paano po ba ako makapagsasamba sa ating Panginoon? Alam niyo po, ang worship po sa ating Panginoon, hindi lang po ito form of singing, ha? Are you with me? Hindi lang po form of singing ang worship. Ang worship po sa panahon po nila, it's more on singing praises to God, praying to God, and especially offering sa ating Panginoon. Okay? Pastor, paano po yan? Kunyari po yan, wala pa naman po akong trabaho, wala pa naman po akong pwedeng maibigay sa Kanya. Tandaan po natin, hindi lang po yun yung pagsamba pwede mong gawin. Sabi ng ating Panginoon, pwede mo ring ibigay ang iyong buhay sa Kanya. Hello? Unang-una, hindi naman kailangan ni Lord yung pera mo eh. Hello? Hindi naman niya kailangan yan eh. Naniniwala kayo? Hindi yan kailangan ni Lord. Ikaw nga, hirap na hirap kami sa bitawan yan eh. Kaya pa nga dagdagan yan ng ating Panginoon. Especially kung makikita mo kung ano yung dapat na mas ginagawa mo para sa Kanya. Gawin natin yung dapat. It should be full of adoration. In Revelation chapter 5 verse 12, saying, with a loud voice, worthy is the Lamb. Karapat dapat sambahin ng ating Panginoon who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Worthy is the Lamb. Karapat dapat sambahin ng ating Panginoon. Karapat dapat purihin ng ating Panginoon. Kaya naman sabi po natin dito, true worship is not about location or ritual, but a heart overwhelmed by Christ. Totoo po ito. Pag punong-puno yung puso mo, okay, kay Kristo, mag-uumapaw ka rin sa pagsamba sa Kanya. Hello? Ang tanong ito, ano yung pumupuno sa puso mo ngayon? Ano yung pumupuno sa puso mo ngayon? Isipin po natin mabuti. Kung ang puso po natin si Kristo ang nilalaman, automatic yan. Kahit hindi ka utusan, mag-uumapaw yan ng pagsamba. Okay? Pangalawang bagay, mabilis lang po tayo. Matthew chapter 2 verse 11b, ang sabi ron, then opening their treasures, they offered Him gifts. Part pa rin po ito ng adorations actually. Okay? But listen to this. They offered Him gifts, gold, and frankincense, and myrrh.
Bakit ito po yung binigay ng tatlo? Ba't binigay po ito ng mga wise men? Unang-una, ito pong gold, frankincense, and myrrh, ito po yung pinakamahalagang regalo sa panahon po nila. Wala pa po nitong iPhone eh. Wala man kung merong iPhone dito, bibigyan nila si Jesus iPhone. Okay? Ito lang yun eh. Okay, so, ibig sabihin, at may meaning po yan. Okay? Ang ibig po sabihin yan, especially yung symbol ng mga gifts na yan, yung gold, symbolizing kingship or recognizing Jesus as king. Kinilala nila ang ating Panginoon bilang hari. Imagine this at the 2 years old boy, nakita nila, itong batang ito, yan yung hari natin eh. Kasi siya po yung sinusundan ng bituin eh. Kaya naman he deserve itong gold. Kinilala nila ang ating Panginoon. Napakaganda na mayroong pagkilala sa Panginoon. Frankincense, symbolizing worship and divinity. Okay? Ito po yung mabangong pabango used in religious ceremonies pointing to Jesus as divine nature. Yun po yung ginagamit. Yung panghuli naman yung myrrh, symbolizing suffering and death used in burial practices. Okay? Ito po yung ginagamit nila kasi hindi pa naman uso yung yung imbalsamo sa panahon nila. Ito po yung ginagamit nila myrrh. It's symbolizing na si Jesus Christ, pinakita na nila doon, okay? Na foreshadow nila yung future sacrifice ng ating Panginoong Jesus. So, gold, frankincense, and myrrh. So, ibig sabihin, it should be full of allegiance. Okay? When we use the word allegiance, it means loyalty, faithfulness, or commitment. Listen to this. Loyalty, faithfulness, and commitment. It's about being devoted and supportive, not just feeling it. Okay? Kadalasan kasi ganito tayo eh. If you want to support someone, kadalasan feel mo lang kasing sumuporta eh. Pag di mo na feel, hindi ka na susuporta. Tama? Are you with me? Pag sinabi natin full of allegiance sa ating Panginoong Yesus, susuport ka kahit di mo na feel. Alam niyo po, napakahalaga po nito. Kasi po, ang pakiramdam, ang emosyon po natin, pabago-bago. Are you with me? Ngayon okay ka, mamaya hindi. Ang tawag nga ng mga lalaki dyan, di ba, mga toyo, di ba? Tingin sa katabi. Yan yung tawag nila kadalasan eh. And kahit po mga lalaki, kadalasan may ganito. Okay, pag feel mo lang, doon mo lang gagawin, pero paano pag di mo na feel? Ayawan na. Iniiwan mo na si Lord. Kaya naman po, marami pong mananampalataya ang daling mag-commit sa Panginoon, all out, maglingkod sa Panginoon, pero pag hindi na nila ramdam, iiwan na lang ang Panginoon. Nakalungkot, no? Okay? Sabi ng ating Panginoon, it should be full of allegiance. Dapat nandun yung loyalty mo. Alam niyo po, hindi po sa tao dapat yung loyalty, ha? For example, dapat loyal ako kay Pastor Marlon. Hindi po. Kasi po kapag si Pastor po bumagsak, yung sandigan ng loyalty mo, babagsak din. Naintindihan natin? Yung faithfulness mo, pag sinandal mo sa tao, sa partner mo, pag nagkamali yung partner mo, malamang sa malamang, babagsak yung faithfulness mo. Yung commitment mo, pag tinilaga mo sa tao, pag bumagsak yan, babagsak din yung commitment. But listen to this. Kapag yung loyalty, faithfulness, and commitment mo, ipinagkatiwala mo sa Panginoon, okay? May mga pagkakataon madadapa ka. Pero yung commitment mo, matatag. Hello? Kasi po yung sandigan matatag eh. At wala pong nagkamali na nagtiwala sa ating Panginoon na napahiya. Are you with me? Proven and tested po ang ating Panginoon. Wala pong nanampalataya sa ating Panginoon na kahit kailan napahiya. Sabi nga ng ating Panginoon, wala kang makikitang anak ng Diyos na naghirap eh. Kasi nga lahat po na nagtiwala sa Panginoon, hindi pinabayaan ng ating Panginoon. In Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all you produce. Okay? Paano po ba natin ipapakita yung allegiance po natin? Paano po ba natin kikilalanin ng ating Panginoon? Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Pastor, hindi naman po parating ganito. Hindi naman po parating kumikita ng malaki. Tingnan niyo itong mabuti. In Luke chapter 9 verse 23, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself. Baka naman pwede ka na rito, kapatid. Okay? Kung hirap tayo sa pagbibigay para sa Panginoon, baka ito naman kaya natin to. Deny himself and take up his cross daily and follow me. Pastor, ang hirap po niyan eh.
Or baka dito sa pangatlo, Romans chapter 12 verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. See? Sa Panginoon, hindi po issue ang pera. Okay? Ang hinahanap po ng Panginoon, yung pusong handang sumunod sa Kanya. Hello? Hindi po usapan sa Panginoon kung ano yung pwede mong ibigay sa Kanya na kayamanan. Okay? But rather, ang issue sa ating Panginoon, kung kaya mo bang iharap ang iyong buong pagkatao sa Kanya ng buong buo. And for sure, iingatan niya ng Panginoon. Ito kasi yung kinakatakot natin eh. Akala kasi natin, pag sumunod tayo sa Panginoon, pag pinagkatiwala natin sa Panginoon, talo tayo eh. But actually, hindi po ganun. Wala pong talo sa Panginoon. Tapikin mo nga katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, hindi ka talo kay Jesus. Hindi ka talo kay Jesus. Okay? Allegiance means Jesus is not just a Savior, but Lord. Okay? Huwag natin kalimutan ito. Ang ating Panginoon, hindi lang siya tagapagligtas. Siya ay Diyos din natin. Okay? Pag sinabing Diyos, all-powerful. Kaya niya lahat. Yung mga bagay na imposible sa'yo, posible sa Diyos. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin ang ating Panginoon? So, dalawang bagay, full of adoration. Then the second one, full of allegiance. Then the last one, ang sabi po rito, in Matthew chapter 2 verse 12, and being warned in a dream, not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Okay? Ganito po kasi yung nangyari. Ang sabi po ni Herod, oy, sige kayo ha, pag nakita niyo yung sanggol ha, pag nakita niyo yung bata ha, balik kayo rito. Para sa ganun, ako rin makapagpuri sa kanya. Pero sa totoo lang, ang gusto ni Herod, pagdating ng mga wise men sa kanya, papatayin. Okay? Siyempre, hindi hinayaan ng ating Panginoon. Though, yung journey ng mga wise men is malaking ikot kapag hindi sila bumalik doon sa papunta sa karyahan ni Herod. Pero sinunod nila ang ating Panginoon. Sabi kasi sa panaginip, okay, huwag na kayong babalik doon kay Herod ha. Kasi pag bumalik kayo roon, yari kayo, mamatay kayo. Umiba na kayo ng landas. Okay? So, ginawa nung pati ba naman, natatatlo ako? Ginawa ng mga wise men, umikot talaga. Kaya sabi ron, okay, they departed to their own country by another way. Okay? Lumihis sila, umikot sila, para sa ganon, hindi sila makita ni Herod. Kaya naman si Herod, nung nalaman niyang hindi na babalik itong mga mamang ito, galit na galit ang ginawa niya. Okay? Pinapatay niya lahat ng bata hanggang 2 taong gulang. Okay? At that time naman, sila Mary ay umalis na sa Jerusalem. Umalis na sila. Okay? So nakaligtas ang ating Panginoon. Kasi kalooban din ng ating Panginoon. Galit na galit. Pero dahil kasi napikon siya eh. Ano ba naman yan? Kakautos ko lang sa kanila, bumalik dito, tapos di babalik dito. Ako yung ari. Eh napaka-pride ni Herod eh. Okay? Eto naman mga ito, naligtas. Alam niyo po, para pong sa buhay po natin yan eh. Kapag tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, kapag nakita mo na yung hari, nakita mo na ang ating Panginoon, ito dapat yung nangyayari sa atin. Full of ascension. When we say ascension, change of path, ibang landas. For example, lasenggo ka ngayon. Hindi pwedeng pag-uwi mo, lasenggo ka pa rin. Hindi ibig sabihin na naninigarilyo ka ngayon, pag-uwi mo naninigarilyo ka pa rin. Sugarol ka ngayon, pag-uwi mo nagsusugal ka pa rin. Why? Masisira yung buhay mo eh. Hello? Ang totoong kumilala sa ating Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago. Nagkakaroon ng pagsasaayos ng buhay. Okay? Hindi perpekto. Listen to this. Tingin sa katabi. Hindi perpekto. Pero may pagsasaayos ng buhay. Hello? Nakikinig po ba kayo mga kapatid? Nandiyan po ba kayo? Okay? All encounter with Jesus result in change. Nagkakaroon po ng pagbabago. Kapag na-encounter mo si Jesus, hindi pwedeng hindi ka mababago. Tingin sa katabi. Pag nakilala mo ang ating Panginoon, okay, nakinig ka sa ating Panginoon, they listen to God. Itong mga mamang ito, nakinig sa ating Panginoon, they obey despite inconvenience. Inconvenience sila eh. Imagine mo yon. Ang dami-dami nilang karga, caravan sila. Tapos iikot sila ng malayo. Inconvenience sa kanila. Okay? Lumabas sila sa kanilang comfort zone. Pwede naman tayo sumorkat eh. Baka naman hindi tayo matsyempohan ni Herod. Diba?
Narinig nyo na yan? Pwede naman yun eh. Pero hindi. Sinunod nila ang ating Panginoon. They left transformed, not the same way. Okay? Hindi na sila bumalik. Same thing with us, brothers and sisters. Okay? Tanong, na-encounter mo na ba si Jesus? Have you ever encountered the Lord Jesus Christ? Kumusta na yung pagbabago sa buhay mo? Ikaw ba yung taong aatin sa church, simba tapos uwi, balik ulit sa dati? Alam niyo po, nakakalungkot, kaya po maraming Kristiyano, laging nasasabihin na ganito, uy, pa-church ka pa. Nakarinig ka na ba niyan? Okay? Pa-church ka pa. Hindi ka naman nagbe-bless. Pa-church ka pa. Ganyan naman ugali mo. Pa-church ka pa. Nagsusugal ka naman. Pa-church ka pa. Lasenggo ka naman. Are you with me? Okay? Gusto nila ang ating Panginoon, pero kadalasan, ayaw nila sa atin. Okay? Gusto nila mahalin ng Panginoon, pero nilalayuan tayo. Why? It is given, brothers and sisters, hindi pwedeng hindi ka nila titignan. Hello? Sabi mo, Kristiyano ka, tapos kung sagutin mo yung magulang mo, ganun lang. Sabi mo, Kristiyano ka, pero nagdanako ka ng ballpen sa office. Tsaka minsan, scotch tape. Di ba? Stapler. Typewriting. Pastor, ginagamit naman sa church. Oh, ginagamit pala sa church eh. Tama? Are you with me? Sabi mo, Kristiyano ka, pero alam mo yon, nakakita ka ng 500 pesos. Ang unang-una mong ginawa. Ha? Tapos kunwari, may nakita sa'yo, ba't ka nakatayo dyan? Ano lang ako, exercise lang ako. Pero mamaya, gaganyan mo yung 500, oh. Are you getting my point? Kadalasan nasisira tayo sa mga simpleng bagay. Okay? I'm not saying na kailangan maging perfecto po tayo mga kapatid. But listen to this. Kung ano yung ginawa ng mga wise men, nagbago sila. Nagiba sila ng landas. Hindi nila binalikan yung ikapapahamak nila. Alam niyo po, yung totoong kumilala sa ating Panginoon, aayawan yung mga bagay na ikapapahamak nila. Hello? Tama? Pero kung gusto mo pa rin yan, sige, bahala ka. Maybe, hindi mo pa talaga tinanggap ang ating Panginoon. Wala ka pang totoong encounter. Kasi pag na-encounter mo ang Panginoon, totally, magkakaroon ng pagbabago. Why? Tignan nyo itong mabuti. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is what? A new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Okay? Nawawala na yung dating pagkatao. Kung dati-dati palamura ka, nababawas-bawasan ng konti. Okay? Then eventually, pag nakakarinig ka ng mura, parang iba na yung pandinig, iba na yung pagdating sa'yo. Alam niyo po, totoo po ito ha. Ako po yung isang batang palamura before. Kasi bata pa po ako eh. 2 years ago, 18 lang ako eh. Totoo, sobrang palamura ako. But eventually, nung nakakilala ko sa Panginoon, nagmumura pa rin, hindi naiiwasan. Pero habang inaaral mo ang salita ng Panginoon, hindi ka naman tinuturuan na huwag magmura. Wala naman nagturo eh. Kasi magkasama nga kami ni Brother Junior noon eh. I-invite niya ako sa church, payayain ko naman siya, sige, pagdating natin, pag-atin ako sa church niyo pag-uwi natin, inom tayo Red Doors O inom kami Red Doors pag-uwi. Hindi pa ako pastor noon. Ano pa ako noon? Unbeliever pa lang ako. Inom naman kami. Discipleship kami. But eventually may changes eh. Pero kapag nag-stay ka sa bagay na yon, for example, tinanggap mo ang Panginoon, umiyak ka pa, Lord, nabaptize na ako. Thank you, Lord. Hallelujah. Tapos, Lord, susundan ko lang, Lord, kasi angel to eh, Jean, di ba? Wala kang pagbabago. Okay? At kadalasan, pag kinokorek pa tayo pa yung galit. Hello? Listen to this, mga kapatid. Kapag meron po tayo mga malapit sa buhay na kinokorek tayo sa mga mali, huwag po tayo magagalit. Why? Yan po ay sign na mahal ka niya. Tama? Kung ba't sige lang, mahalin mo pa ako. Pagalitan mo pa ako. Pero pag pinagsasabihan ka, galit ka, baka may tama na yung utak mo, di ba? Tinutuwid ka, tapos ayaw pang ituwid. Ayaw mo magpatuwid. Minsan nagtatago pa. Listen to this.
If you are in Christ, you should be a new creation. It is given. Binabago ng Panginoon ng anumang mahawakan ni Kristo. Amen? Tingnan mo, nandito ka ngayon, binago ka ng Panginoon eh. Pwede mo palapakan natin si Jesus? Sabi ko nga kanina, hindi perpekto pero may pagbabago. Nagpapabago, ginugustong magbago. Ginugusto mo dapat. Decision kasi yan eh. Di ba? Minsan, hindi ko kaya eh. Kakanta pa, gusto kong bumait, pero di kong bumagawa. Hindi, gustuin mo rin. Okay? Decision yan eh. Kailangan mo mag-decide. Tandaan po natin, hindi pwedeng yung ibang tao lang may gusto. Hindi pwedeng gusto lang ni Lord. Dapat gusto mo rin. Katabi mo, sabi mo sa kanya, gusto mo ba? Mabago. Gustuin nating mabago. In Romans chapter 12, verse 2, kanina 1, ito naman 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Tingnan nyo to, unang-unang battle kasi, if you want to be transformed, ang unang-unang mo dapat mababago sa'yo, ayan, nabago na, di ba? Dapat okay mo na isip, okay? Kasi po tayo po yung nakakilala sa ating Panginoon, marami pa rin po tayong baggages eh. Are you with me? Yung sinful nature, dala pa rin po natin eh. Parang ganito yan, sabi ko nga, nung tayo po ay hindi pa kumikilala sa Panginoon, eto po yung kasalanan. Nakakapit po parehas. Nakakapit yung kasalanan, nakakapit tayo sa kasalanan, at syempre yung kasalanan nakakapit din sa atin. Pero nung tayo tumanggap sa Panginoon, ito yung nangyari. Bumitaw yung kasalanan. Ano yung napapansin ninyo? May problema. Nakakapit pa rin tayo eh. Kasi imagine mo naging Kristiyano ka 16 years old. Marami tayong mga gawi ng mga bata pa tayo na hindi basta-basta mababago. Pag nabago agad, biglaan, nangyayari yon, milagro yon. Okay? Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, ganun po yung nangyayari. Tignan nyo itong mabuti. Kadalasan nga, kahit matanda ka na, nagkakamali ka pa eh. Hello? Sinful nature kasi. So, Pastor, paano po namin maaalis yun? Practice na yun. Kaya dapat magkakaroon tayo ng pagbabago ng isipan. Huwag tayong sasabay sa takbo ng mundong ito. Kapag may tropa kang lasenggo, iwasan mo na yung mga ginagawa nila. Tama? For example, niyaya ka, brother, shot. Hindi, mamumulutan na lang ako. Oh. Pag upo mo ron, ubusin mo yung pulutan nila. Now, next time, bigyan na niyan, i-invite. Gets natin? Kung makatabi ka sa malakas manigarilyo, oy, pare, sige, yosi ka, ito. Iwasan mo. Okay? Iwasan mo. Hindi pwedeng ginugusto mo rin. Alam mo yon? Alam mo nang nahuhulog ka sa tukso, tapos lumalapit ka pa. Hello? Tingin sa katabi. Sabi mo sa kanya, tukso. Naiintindihan natin, transform dapat renewal of your mind. Umpisahan natin sa ating mga isipan. Paano natin gagawin yun? Magbasa tayo ng Bible, di ba? Magpa-mentor tayo, magpatulong tayo, magpabantay tayo. Ito po, napaka-importante po nito. Magpabantay po tayo sa pinagkakatiwalaan po natin. Alam po natin na ahead sa atin spiritually. Okay? And pagkatiwalaan mo siya, ate, kuya, kapag nakakagawa ako ng gantong kasalanan, sawayin mo ako Magpasaway ka. Ikaw naman, pag sinaway ka naman, huwag ka naman magagalit. Kasi gusto mong maayos eh. Are you with me? Hindi pwedeng hindi maayos kapag walang tumutulong. Okay? So be transformed by renewal of your mind. In Hebrews chapter 11 verse 8, by faith, Abraham obeyed when he called to go out to a place that he was to receive an inheritance. Parang ganito yan. Faith obeys even when there is uncertain. Okay? Yung pagsamba sa ating Panginoon, pagsunod sa ating Panginoon, ganito yung tamang pagsunod. Kahit hindi mo pa nakikita, hindi pa tiyak yung resulta na gagawin mong pagsunod, susunod ka kasi kilala mo yung nag-uutos sa'yo. Hello? Hindi po siya, conditional. Kung talagang naniniwala ka sa ating Panginoon, na niligtas ka ng ating Panginoon, susunod ka sa ating Panginoon. Ito kasi yung problema sa atin eh. Ang problema sa atin, to see is to believe.
Dapat makita ko muna yung resulta. Dapat makita ko, malakaran ko muna, doon ako susunod. Kaya naman, tingnan nyo ito mabuti. Ito po yung kaaway po ng pananampalataya eh. Yung nakikita. Okay? Kaya nga sabi ng verse, di ba? For I live by faith, not by sight. Kahit hindi mo nakikita kung pinapagawa sa'yo ng ating Panginoon, gawin mo. Hello? Kapag may pinapagawa ang Panginoon, huwag kang matakot, sumunod ka. Hello? Nabasa mo sa Bible, pinapagawa ng Panginoon, huwag kang matakot, sumunod ka. Kasi kapag hindi ka sumunod, ikapapahamak mo yung susunod. Okay? Sunod tayo sa Panginoon. Listen to this. When Christ is truly worshipped, lives are redirected upward. Nare-redirect ang ating pong buhay kapag tayo po ay may totoong pagsunod sa ating Panginoon. Okay? Let's celebrate Christmas with 3 things. Number 1, full of adoration. We worship Him. Full of allegiance. We surrender to Him. And full of ascension. We walk a new path. May pagbabago, mga kapatid. At kapag nagawa po natin itong mga bagay na ito, napakasimple. Then you can say, you are celebrating Christmas. Okay? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay lang ba tayo po tayong lahat? Tayo manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Father in heaven. Lord, we thank you, O God, sapagkat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na hindi po namin napalampas na marinig ang mensaheng ito. Thank you, Lord, sapagkat alam po namin nangungusap ka sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, ibibigay po namin yung totoong pagsamba para po sa'yo. Because we want to celebrate Christmas with you, Lord. That's why, Lord Jesus, allow us to worship you with all of our hearts, with all of our mind, with all of our souls. Lord, pinapanalangin din po namin, Lord Jesus, na matutunan po namin, Lord, na mag-surrender ng buong buo sa'yo. Full of allegiance, Lord. Sapagkat ito po yung gusto mo, Lord. Ito po yung nais mo makita po sa amin as a Christian. You don't call us, Panginoon, from darkness to light dahil gusto mo kaming bumalik sa dati. That's why, Lord, we will celebrate Christmas full of ascensions. Lord, right now, Lord, we know na marami kang dinidil sa amin. Marami kang dinidil sa bawat isang narito, Lord. Maybe bisyo, Panginoon, sugal, sigarilyo, pambabae, kung ano pa mga bagay, Lord. Pandaraya, pagdanakaw, pagsinungaling. Lord Jesus, turuan mo kami, Panginoon. Ano po yung dapat gawin nang sa ganun magkaroon po kami ng bagong takbuhin, Panginoon, papalayo sa mga bagay na ito. Mga bagay na sumisira sa aming mga testimonies. Because one thing is for sure, Lord Jesus, gusto mong magamit kami, Panginoon, para sa iyong kalawalatian. Gusto mong maraming kagaya po namin ng mabago, Lord. Pero Lord, hindi po ito mangyayari, Panginoon, kung kami po mismo, hindi po magpapabago sa iyo. Baguhin mo kami, Lord. Can you pray with me? Let's ask God, Lord, baguhin mo ako, Lord. Baguhin mo kami, Panginoon. Now, sabihin mo sa Panginoon kung ano yung gusto mong baguhin sa'yo. Alisin mo, Lord, yung mga bagay na gusto mong alisin sa akin. Ipaalis mo sa ating Panginoon. At gagalaw po ang ating Panginoon. Because He is a powerful God. Magtiwala ka sa Diyos. Siya'y makapangyarihang Diyos. Kaya niyang pagtagumpayan yung mga bagay na yan na mahirap para po sa atin. Sa Diyos, walang imposible, kapatid. Walang imposible sa ating Panginoon. Sapagkat ang pangalan ng Panginoong Yesus ay higit sa lahat ng bagay. Ang pangalan ng ating Panginoong Yesus
ay higit sa mga bagay na pinapahalagahan natin. Higit sa kayamanan. Ang pangalan ng Panginoong Jesus ay sapat para baguhin ang iyong buhay. Mga kapatid, pwede bang isuko na lahat sa Panginoon ngayon? Wala kang ititira, isusuko mo lahat sa Panginoon. Okay? Isuko mo, open your mouth and pray to God. Open your mouth and sing praises to our Lord, Lord, baguhin mo ang aking buhay. Sabihin mo sa Diyos, Lord, baguhin mo ang aking buhay. Panginoon, tulungan mo ako, baguhin mo ako, Panginoon. While we worship the Lord Jesus, sabihin mo sa Panginoon, Lord, baguhin mo, Panginoon, gamitin mo ang aking buhay. Habang tayo po ay nagpe-pray, purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Is the highest, your name is your name stands above all throne and dominions, all powers and positions. Your name stands. Once again, your name. Sabi mo sa Panginoon, Lord, higit ng iyong pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon sa oras na ito. He deserves all the praises. He deserves all the honor. Hallelujah, Lord. Once again. Oh, throne and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Once again, your name, Lord Jesus. Is the highest, your name Is the greatest. Your name stands above them all. Let's shout praises to God. All throne and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Once again, you're holy, holy forever, Lord. Patuloy lang po tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. will always be. Once again, your name, Lord. Your name is the highest. Your name Is the greatest. Your name stands above them all. Jesus, your name. All thrones, Hallelujah. And dominions. all powers and positions. Your name Once again, stands above them let's shout your name, Lord. Your name, Lord Jesus. name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Jesus, and dominions, All powers. positions. Your name stands above them all. Holy, all creations cry. Purihin natin ang Panginoon. Lifted
Lord. Holy, O Lord. Holy. Yes, Lord. Will always be holy, holy forever. Yes, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, ang mga tinig lamang natin ang magpupuri sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya na buong puso ito. Yes, Lord. Hear your people sing. Hear your people sing. Yes, Lord. Holy, you're the kings of kings. Holy. You will always be. Thank you, Lord Jesus. Once again. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. For the last time. Hear people sing. Holy. Yes, Lord. You are the King, Lord. You will always be holy. You will always be holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat. You deserve all the praises. You deserve all the honor and glory, Lord Jesus. Panginoon, ang dalangin po namin, Lord, maaari po ba, Panginoon, hindi lang po ngayong araw ng Pasko, Lord, sa araw-araw, Panginoon, ang bawat isang naririto ngayon, hindi lamang po ngayon magpupuri sa iyo, kundi sa araw-araw ng aming pong buhay, mag-aalay po kami ng pagsambang nararapat para po sa iyo. Sapagat ikaw ay Diyos, Panginoon, at kami po ay nagagalak, Panginoon, na meron pong Kristo na ibinigay para po sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, at mula sa aming pagbati, Panginoon. Lord, mahal ka po namin, Panginoon. Mahal ka namin ng buong puso, ng buong buhay, Lord. At hindi po namin kaya nang wala ka. Thank you, Lord Jesus. And bless each and every one, Panginoon, na narito ngayon. Baguhin mo ang aming pong mga buhay, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat na nagdiriwang ng Kapaskuhan, magsabi at pumalakpak ng malakas namin. Hallelujah. Amen. At the count of three, let's shout the name of Jesus. 1, 2, 3. Jesus!
continue praising our Lord with our voices and with our claps. Joy to the world pagkat ang ating tagapagligtas ay kasama natin. Amen. God is with us. Amen. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and joy to the world. joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs and flow, while fields and floods, rock hills and plains. Repeat the sounding joy. The sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Let's sing joy, that unspeakable joy. Unspeakable joy is in my soul. Never let me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Let's sing joy, joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, joy, unspeakable joy, Christ is in my soul, never let me go. Joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, Habang kinakanta natin ito, pwede ba natin tayong umikot at kamayan natin yung mga kapatid natin while singing this joy, unspeakable joy. Sige po! Joy! Batiin po natin ang baptiso ng Merry Christmas! well, no tongue can tell. Thank you, Lord, for the joy! Unspeakable joy, Christ is in my soul, never let me go. We will sing joy, we will sing joy, we will sing joy, joy to the world. We will sing joy, we will sing joy, we will sing joy, joy to the world. We will sing joy. Praise the Lord! Merry Christmas! Have a blessed celebration.